Hey, what's up mga kamag? At sa ating mga kabatas at siyempre sa ating mga ka-UB. At welcome sa panibago nating video reaction. Eto na nga guys. 200 or humigit kumulang na 200 ang nahuli, no? Dito sa Davao del Sur guys. Halos 200 Chinese ang kumukuha ng late registered birth certificate. So eto na nga yun guys, no? Kasi 'di ba tawag ito yung sinabi nung PAOK, no? Na naniniwala sila na hindi lang si Alice Goo ang may ganyan. Naniniwala sila na sa may Ubando, sa ganyan, sa mga ganyang lugar meron. O ito na guys, sa Davao del Sur, 200. At sigurado yan, hindi lang sa Davao yan. Entire the Philippines meron yan. No? So dapat talagang pakilusin na ang lahat ng agencies na involved sa ganitong trabaho ng mga Chinese dito sa ating bansa. No guys? So yun, panoorin po natin tong news. Lalin, ano ang paliwanag ng lokal na pamahalaan dyan? Posible ba na may kasabwat din sa local civil registrar? Well, malamang. Kasi di ba? Imposible namang hindi nila alam na pure Chinese yung mga yan. Di ba malamang yan? Kaya yung mga nasa registrar na yan, ipakulong ng mga yan. Alarapi Tulfo ba? Hindi, imbestigahan. And then pag nagkasala, kulong. Di ba? Napapahamak yung bansa natin dahil sa mga yan. Sa mga walang yan na yan. O tuloy. Monica, ikinagulat ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz na Kinagulat talaga? Paano kinagulat? 200 na yan. So ilang taon na nangyayari yan? Ba't ngayon lang? Ngayon lang sila nagulat? Kalukuhan yan. Itong marami pala, itong mga nadiscover ng NBI na 200 Chinese na kumukuha ng mga peking dokumento dito sa kanilang local registry at ayon naman sa kanila sa ngayon ay patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon para masolusyonan ito. Halos 200 mga Chinese ang nadiskubreng kumuha ng falsipikadong birth certificate sa local civil registrar ng bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. 2018 hanggang 2019 pa umano nag-apply ng late birth registration ang mga Chinese. 2018 hanggang 2019. Diba? Ang tagal na nun. So dapat yan, imbestigahan din nyo yung registrar dyan. Yung mga namamahala dyan. Diba? Yung mga nagre-register na yan. Dapat ma-imbestigahan po yan. No? Pati sila damay na sa kulong. Oh. Still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR. Mga Chinese nationals na mga falsified. Meron pang mga ibang area in the Philippines but mas marami yung Santa Cruz. Ikinagulat naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz ang pangyayari dahil karamihan umano sa mga transaksyon ng Local Civil Registrar o LCR ay direktang napupunta sa Philippine Statistics Authority. Inalis na rin umano nila ang ilang mga opisyal ng LCR na may kinalaman sa isyu noon ng pamember. Ba't inalis lang? Dapat po yung kasuhan. Di ba? Sabihin na natin may fixer. Yun ba may fixer? Hindi mismong yung kasi nangyari kay Go, di ba? Hindi naman siya yung naglakad ng birth certificate niya. Pinalakad doon sa Pilipino which is yung namatay nga. Di ba? So dapat alamin nila kung sino yung mga yan na gumagawa niyan. At ipakulong nila, hindi yung basta tatanggalin lang. Kasi sa buwatan na yan eh. Di ba? Oh. May ng dokumento. Patuloy pa nilang iniimbestigahan ang nangyari. Immediate talaga na ginawa when this issue arise is that at the start of the year, wala na yung nasa front line, yung job order personnel na... Mali! Hindi pwedeng tanggalin lang. Admin. Dapat kasuhan niyo yan. Paimbestigahan ninyo kasi napapahamak yung bansa natin dahil sa mga yan. We believe siya yung medyo ka-communicate kung sino man yung nagpa-facilitate. So wala na siya. Diskubre ng NBI Southeastern Mindanao Region o SEMRO ang talamak na pamameke ng mga dokumento matapos mahuli kahapon ang isang 21 anyos na Chinese national na nagtangkang kumuha ng Philippine passport sa Department of Foreign Affairs sa Davao City. Dala nito ang mga falsipikadong Certificate of Live Birth, Very good. Driver's License, Very good. At least kumikilos na kayo ngayon.
Di ba? Salamat din kay Alice Go dahil nagpahuli siya. Kasi kung hindi kikilos tong mga to. Di ba? Ang tagal na eh. Ang tagal na yan eh. Ah. Sa TSA ID na may Filipino name na Hengson Limosnero. We received an information from the Department of Foreign Affairs na meron niyang nag-apply na Chinese national ng Philippine passport. Oh. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanyang, sabi niya, doktor. And nung tinignan namin, Hilot ang nakalagay. He wants to become a Filipino. So, yun na yun. No, yun na yun. Kasi pag late registered talaga, usually hilot. So, siyempre, hindi mo nahanapin kung sino yung hilot na yun. Pwede nyo sabihin, wala na, namatay na, ganun. Di ba? Oh. Di ba? At least ngayon, alam na nila. 2013 pa umano ito nag-apply ng late registration sa local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Pero nagtataka ang DFA at NBI na hindi ito marunong magsalita ng Bisaya or Tagalog at kaunting Ingles lamang kahit sinabi nitong dito umano siya nag-aral sa Davao City. Nang imbestigahan, napatunayang Chinese national ito. Kanina naman, inamin naman ng suspect na taga Fujian, China siya. May Chinese passport at Kababayan pa ni Alice Go. Taga Fujian. Diba? At sa mga taga Fujian, hirap ang buhay nyo doon. Bakit kailangan, di ba mayaman ng China? Bakit kailangan yung gawin dito sa bansa namin yung mga Chinese na to? Baka dito sa Maribeles, meron dito yan eh. Malamang eh, kasi maraming Chinese dito eh. Malamang dito meron yan. Dapat maimbestigahan din dito sa amin. Di ba? taon na sa Pilipinas. Tuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Sasampahan ng suspect ng kasong violation of passport law, falsification of public documents, perjury at using fictitious name, and concealing true name. Samantala, Monica, nakikipag-unayan naman ang NBI sa lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Bureau of Immigration at itong sa National Intelligence Coordinating Council para hanapin kung nasaan na itong halos dalawang Chinese national na kumuha ng peking dokumento dyan sa registrar ng lokal na pamahalaan. Ang masakit yan, baka deportation lang yan. Dapat makakulong dito yan. Di ba? Kagaya ni Alice Go, dapat makakulong yan. No? At sana, lahat ng bayan, lahat ng probinsya sa buong Pilipinas, imbestigahan na. Dahil malamang hindi lang dyan. No? Sa Manila, sigurado yan, marami yan. Sa Ongpin, sa mga, di ba? Daming Chinese dyan eh. Na ganyan. Malamang. Di ba? Sana imbestigahan lahat yan. Para palayas na dito yung mga Chinese na yan. Pag ginagawa nilang dito, hindi sila makagawa ng kalokohan sa China, dito sila pupunta para dito gumawa ng kalokohan. Di ba? Ginagawa nilang gatasan tong Pilipinas sa kalokohan nila. So sana tuloy-tuloy na yung kilos ng NBI, no? Lahat ng mga agencies na involved dito na may mandato para dito. Sana yung mga taga PSA na yan, yung mga sa lokal, imbestigahan yan. Diba? Yan ang hirap pagkakurap yung mga nakaupo sa gobyerno eh. So yun lang naman mga ka-MUJ, no? At maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-support sa aking channel. At syempre, huwag natin kalilimutan, na minsan lang tayo mabubuhay. Piliin po natin ang tama at mabuti. Maraming salamat po.